ka namin, nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Sa pahag ng Panginoon, buong bayan ngayon nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan. Handog na sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, sa pahag ng Panginoon, buong bayan ngayon nagtitipon upang pagsaluhan ang Halina't pagsaluhan natin sa dakilang pag-ibig ng Diyos ngayon sa pagdiriwang na banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. at sumairin. Maging karapat-dapat nawa tayo ngayon sa mga pagdiriwang na binahalaga natin ang kaloob biyaya ng Diyos sa atin at upang tayo maglingkod sa isa't isa at magbigay kahalagahan sa ating sinasampalatayanan. Ngayong ating ginugunita si Pope Pius X. Ngayon upang tayo'y maging marapat na gumanap sa pagdiriwang, aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinuspos mo ng iyong karunungan at ng lakas na likas sa iyong mga sugo ang Papa na si San Pio upang kanyang patatagin ang pananampalatayang Katoliko sa pagkaisahin ang tanan kay Kristo sa pagsunod sa itinuro niya at ipinakitang halimbawa. Ipagkaloob mong makamtan namin ang walang maliw na gantimpala sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, ang mga Israelita ay gumawa ng masama sa Panginoon. Naglingkod sila sa mga Baal. Tinalikdan nila ang Panginoon, ang Diyos na kanilang mga ninuno, at siyang nag-alis sa kanila sa Ehipto. Naglingkod sila at sumamba sa mga Diyos-Diyosan ng mga bayan sa paligid. Kaya nagalit sa kanila ang Panginoon. Tinalikdan nga nila ang Panginoon at naglingkod sa mga Baal at kay Astaroth. Dahil dito, nagalit ang Panginoon sa Israel. Kaya sila'y pinabayaan niyang malupig ng kaaway at samsaman ng ari-arian. Tuwi silang makikipagdigma
ipinalulupig sila ng Panginoon tulad ng kanyang sumpa, ano pat wala silang kapanatagan. Ang Israel ay binigyan ng Panginoon ng mga hukom upang magtanggol sa kanila. Ngunit hindi nila pinakinggan ang mga ito. Tinalikdan nila ang Panginoon at naglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Lahat ng hukom na inilagay ng Panginoon ay tinulungan niya upang iligtas sila sa kanilang mga kaaway. Nababagbag ang kanyang kalooban dahil sa kanilang mga daing, bunga ng hirap na dinaranas nila. Ngunit pagkamatay ng hukom na inilagay niya, ang mga Israelita ay nagbalik sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Higit pa sa kasamaan ng kanilang mga ninuno ang kanilang ginagawa. Hindi nila maiwan ang kanilang kasamaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Di nila nilipol yaong mga taong naroon sa Kanaan. Bagaman, at ito'y iniutos ng Diyos na dapat gampanan. Sa halip na sundin ang utos ng Diyos, bagkus nakisama at maling gawain ng mga pagano ang sinunod nila. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Ang Diyos-Diyosan ang sinamba nila at pinaglingkuran. Sa ginawang ito, sila ang nagkamit ng kaparasahan. Pati anak nilang babae at lalaki inihahing lubos. Sa Diyos-Diyosan, mga batang ito ay dinalang handog. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Ang sarili nilang yaong nadungisan sa gayong ginawa. Sa Panginoong Diyos sila ay nagtaksil at pawang sumama. Itong Panginooy nagpuyos ang galit sa mga hinirang. Siya ay nagdamdam sa ginawa nilang pawang kataksilan. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Hindi na miminsan, marami ng beses iniligtas sila. Nagimagsik pa rin, kaya naman sila'y lalong nagkasala. Gayunman, hindi rin siya tinitiis pag nananambitan. Dinirinig niya at sa taglay na hirap, kinahahabagan. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Alleluia, alleluia, wikain mo po, nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, may isang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, "Guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Isa lamang ang mabuti. Kung ibig mong magkamit ng buhay, sundin mo ang mga utos." "Alin po?" tanong niya. Sumagot si Jesus, "Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, igalang mo ang iyong ama at ina, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili." Sinabi ng binata, "Tinutupad ko na pong lahat iyan. Ano po ang dapat pong gawin? Kung ibig mong maging ganap, humayo ka. Ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo iyan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit.
Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin. Sagot ni Jesus. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa tuwin na pag binabasa ko itong bahagi ng ating mabuting balita, tinitingnan ko ang mga anggulo kung saan ko titignan maigi yung kaisipan, katauhan, pag-uugali nitong mayamang binatang ito. At minsan ako'y nag-aalinlangan, kayamanan, tinutupad mo talaga ba niya ang kautusan? Tulad ng sinabi na ating Panginoon sa mga direktang mga katanungan at sabihin, ikaw ba'y pumapatay, ikaw ba'y nangangalunya, ikaw ba'y nagnanakaw, ikaw ba'y sinungaling, upang sabihin itong binatang ito sa sukdulan ng kanyang kayamanan, is that true? Meron ka rin nagagawang pagkakasala labag sa 10 utos ng Diyos, dala ng kayamanan, di ba? Sasabihin kong ang kayamanan ay pinanggagalingin ng iba't ibang uri ng kasamaan, the source of evil, hindi ba? Maraming mabibili ng kayamanan mo at mga bagay na ganito. O kung inuman talaga ang layo nitong binatang ito, kung nasagang tinutupad na niya ito mula pa sa pagkabata, o saludo ko sa iyo sapagkat hindi ka napadadala ng iyong kayamanan sapagkat madalas sa mga kayamanan, pinanggagalingan, iba't ibang uri ng kasamaan, baka ikaw ay exemptions to the rule na talagang ginawa mo ng mga bagay na ito, kayamanan mo. Hindi ba masyadong pinapahalagahan mo kung sapagkat ang pangunahin mo ay sumunod sa kautusan upang sabihin na talagang saludo ko sa iyo sapagkat hindi naghahari ang kayamanan sa iyong buhay upang ito'y maging source of evil deeds. Ayan, yun ang aking isa sa mga isip ko na talagang kayamanan, hindi ka nadadarang o hindi ka napadadala o hindi ka nagiging instrumento ng kayamanan to do evil things in the world. Kaya sasabihin mo, nangangalunya ako, nagnanakaw ako, nagsisinungaling ako. What money can give and what money can drive me into it. Yan. Pero ang ating mabuting balita ay nauna, pinakikitan dito kung ano yung ibig ng binata sa kanya'y para kanyang mitiin ay upang siya'y mabuhay ng walang hanggan. Kung ako'y makakatagpo ng binatang yun, sa tanong ko, ano ibig sabihin ng buhay na walang hanggan? Hindi ka namamatay? Dapat pa humaba pa ang iyong buhay? Sapagkat ang kaisipan ni Kristo, ang buhay na walang hanggan, ibig sabihin, buhay na may pagpapala ng Diyos, buhay na kasiyasaya sa Diyos, buhay na may pakatakot ka sa Diyos, na ibig sabihin talagang ito ang buhay na walang hanggan, minimiti mo, hindi yung hindi ka namamatay, mamatay ka rin, di ba? Sa mga bagay nito. Kaya kung hindi ka napapadala sa iyong kayamanan, maaari mo masabihin, paano ba nabibili ang buhay na walang hanggan? Bibiling ko yan sapat ako ay sukdulang mayaman, even to that extent na gagamitin mo ang iyong kayamanan para bilhin mo ang buhay na walang hanggan at hindi ka na pumanaw sa digdig na ito. Di ba? Yung ating pagnilay-nilay sa mabuting balita. Ito na ang takbo ng ating mabuting balita. Kaya, sabihin ng binatang ito ay natagpuan na niya ito, nabigyan niya tandaan nung siya'y bata pa. Ito ngayon, sapagkat sa panahon ng ating Panginoon Kristo, He first introduced these to the multitude of the people, first and foremost to all His disciples. Doon nakita ng mga alagad o yung kalooban ni Kristo sa mga dukha o mahirap, sa mga kapuspalad. Kaya during the time of Jesus Christ, He was able to identify it to the goodness of the goodness of what the people would really accept them. Una,
ang mga nagugutom. Ikalawa, ang mga nauuhaw. Ikatlo, ang mga walang maramtan. Ikatlo, walang matuluyan. Pwede pa natin isingit ang ikalima na ibinibigay na ating Panginoong Kristo sa mga nakabilanggo o nasa bilangguan. Kaya itong 5 items na ito, unti-unti nang pinapasok ni Kristo upang maging kamulatan ng mga tao. But that is the first time in the history of mankind na talagang pinahayag ni Kristo ang mga bagay nito na tayo pala ay merong pananagutan. Kaya sa panahon na ating Panginoong Kristo, makatagpo niya itong lalaking ito, nabigla siya. Hindi niya alam na kasama din pala yung mga bagay na binanggit ni Kristo. Na unti-unting iminumulat ni Kristo ang ganitong malaking katotohanan para give sight to them and aim your heart to their needs. Sasabihin na ating Panginoon, okay, have a good sight on them or upon them and have a good heart for them, for their needs. Sasabihin na ating Panginoon Kristo. Kaya sabihin with all the sincerity of the heart of that young rich man, sabihin niya, alam ko, itinanim na ni Kristo ang ganitong kahulugan ng buhay sa lalaking ito. Alam ko, umuwi siya, nalulungkot siya, pero at the same time, nag-iisip siya. Iniisip niya ang dating ng salita ni Kristo. Alam naman natin, pag salita si Kristo, tagos siya sa puso't kalooban. Kaya umuwi siya nalulungkot, pero hindi ibig sabihin, hindi niya tinatanggap yung mga paliwanag ni Kristo, kundi kanya pang patuloy na pinagninilayan. Diba? At upang ito ay tagamanuot sa kanyang puso't kalooban, titignan niya kung ano yung dating ng salita at hamon ng ating Panginoong Kristo. Pues, tumulong ka sa mga taong duka. Pues, tumugon ka sa mga taong nangailangan ng iyong pagkalinga. Pues, sabihin ng ating Panginoong Kristo sa kanyang, at pagkatapos mo maipagbili ang iyong kayamanan, ibigay mo sa mga mahirap. At pagkatapos, sumunod ka sa akin. Napakadami naman noon, di ba? I know with the sincerity of the heart of that young rich man, may pagdating ang panahon na magbibigay daan siya sa kahulugan ng buhay na pinagkaloob, hopefully, na ganito ang magiging sistema ng buhay niya na talagang susundan at susunod siya kay Jesucristo. Para sa akin, siya ay naging mabuting alagad ni Kristo na susunod sa lahat ng mga pinupuntahan ni Kristo. Nakikinig siyang mabuti sa mga sinasabi ni Kristo. Every time na si Kristo ay namamasyal sa dalampasigan, nasa bangka, every time that He is with the disciples, alam ko, naroon yung mayamang lalaking ito na minsan nakausap ang ating Panginoong Kristo, pero alam ko, may dating sa kanya ang salita ni Kristo. Bigyan natin ang daan sa ating pagdiriwang ba na misa. May dating ba ang salita ni Kristo sa iyong puso't kalooban? O it's just in passing? May dating ba at may kahalagahan ba ang kanyang mga salita upang ito ay inyong pagnilayan, namnamin at bigyan ng kahulugan sa iyong mismong buhay pananampalataya? Upang bagitin natin, sino ba si Kristo sa iyong buhay? Who is Christ in your life? Siya ba ang gumagabay sa iyo? Siya ba ang kaliwanagan sa palatuntunan ng iyong buhay, and so on and so forth? Kaya open-ended itong ating pong hamon sa ating pananampalataya. We have to know more about Jesus Christ and His words and His deeds, and to follow Him. Yes, to follow Him to the best of what we can do out of what He commanded us to do. Amen. Halina't manawagan tayo sa Diyos upang lalo nating pagbutihin ang ating buhay pananampalataya sa ipinapahayag ni Kristo palagian at sa kanyang paanyaya na tayo ay dudulog sa pananagutan natin para sa ating kapwang naghihirap at kailangan ng ating pagtulong. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Ang simbahan naway mapalaya ang mga lalaki at babae sa epekto ng materialismo at kahangalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng gobyerno, naway huwag isakripisyo ang kanilang prinsipyo sa kapangyarihan, tagumpay at ambisyon, at sa halip isulong nila ang dangal at halaga ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magulang at mga guro, naway hamunin ang mga kabataan na mamuhay sa mga bagay na tunay na makahulugan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyanong labis ang ari-arian at likas na yaman, naway matutong magbahagi ng kanilang yaman at talento sa mga dukha at kapuspalad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga mahal na yumao, naway mapuno ng yaman ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ito tayo ngayon, tatas po natin ang ating mga kahilingan. Puspos tayo ng pag-asa ang dakilang pagtulong ng Diyos at upang tayo ay magkaisa sa mga panawagan na ating Pinusokrisong tayo'y kumilala at tulungan at bigyan ng iba yung pagpapalagang pagsusumamo ng mga mahihirap sa ating lipunan na nangangailangan ng ating pagkalinga upang ang pagsunod natin kay Jesucristo ay tunay na may bisa at kahulugan at kahalagahan. Kaya itong lahat ng ating dinudulog, ibig nating makamit sa buhay at pagpapalang handog ng Diyos para sa ating kapakanan. Ngayon pinapahayag natin sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Aming alay. At alap na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay ng tayo. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa iyong pagpapaunlak na tanggapin ang aming paghahain, loobin mong kaming nagdiriwang ng may pagtalima sa tagubilin ni Papa San Pio ay taimtim na makaganap at makapakinabang ng wagas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Pio ika-10 ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan
Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniluukol, kaisa ng sambayanang mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Palang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu mong banal ng mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo nagbubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkaitinuming pinagsasaluan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay, bibigay buhay at ang kalis, nagakaloob ng kaligtasan. Kaming papasalamat dahil kaming minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapi may simbahang laganap sa bundaigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis, naming Santo Papa, si Onesto, naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at lahat ng mga banal, si San Pio XI, at ang lahat na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaysa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Ang paghahari ng Diyos sa buhay pananampalataya, ugnayang buhay natin sa Kanya, makikinig sa salita at gawa ng ating Panginoong Jesucristo. Ating iyong awitin ang panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo. Namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipain pulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami isa sa pagmasama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, tilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pinoso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo At sumairin. magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Sa video. Kapayapaan sa lahat ng kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Tunghayan natin ang ating Panginoong si Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na matinatawag sa piging ng kordero.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ko sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ko at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay, iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagunitan namin kay Papa San Pio, kami nagsalo-salo sa banal na hapag ay magkaroon nawan ng pamanampalatayang matatag at pagkakaisa sa pag-ibig mong matapat sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Susunod po natin ang pagtatanghal. Salutaris hostia, quae celi pondes hostium, bella praemunt hostilia, doromor ver auxilium,
sine terminum, nobis non et in patria. Amen. Mga panalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kababanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat ang ating mga may sakit at manakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang mga may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawi ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway.
Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et anticum documentum novoce datritui prestet fides supplementum sensum defectui genitorum genitore lancet jubilationem salus honor virtus coque sit et benedictionem procedentim ab utroque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo, praestatis Dieis. Omne delectamentum in se habente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quesimus, itanos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tuim fructum in nobis iuditor sensiamus, qui vivis et reinas in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa
altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalsinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang Kanyang malwalahating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalsinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang anghel at mga santo. Purihin ng Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament